Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto. Nakakahiya po ito, mga kabida, lalong-lalo na po sa kasalukuyang administrasyon po, mga kabida, dahil ang Pilipinas itinuturing ikatatlong pinakakorap na bansa sa buong Southeast Asia, mga kabida, Mantakin nyo, ilang mga bansa ba miyembro ng Southeast Asia? 11, Kabilang na po itong Timor-Leste, mga kabida. Bagong miyembro po ng ASEAN, mga kabida, pangatlo. Number 3 po tayo, Nakakahiya po ito, mga kabida. Okay, ang sabi po dito sa balita ng Mindanao Times, alright, the Philippines rank as the third most corrupt country in Southeast Asia in 2025. According to the latest Corruption Perceptions Index released by Transparency International. Eto, ang nakakabilib dito mga kabida, itong response po ng Malacanang. Okay, alam nyo kung ano yung response ng Malacanang? Inaasahan na raw nila mga kabida na ito po ang lalabas po, dahil sa ginagawa daw ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, in-expose niya itong corruption, okay, na nangyayari daw makabida dahil sa previous administration, Nako, ito naman pong si Castro, sinisisi na naman po niya itong previous administration po, mga kabida, para lang po makalusot. Okay, ito, babasahin ko lang po itong kanilang reaction po, mga kabida, Malacanang said, the ranking was expected, citing President Bongbong Marcos' ongoing efforts to expose and address corruption within the government. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said on February 11 that the administration anticipated such findings after the president openly tackled corruption issues embedded in various sectors of government. Hindi ba alam ni Undersecretary Claire Castro na ito po ay nangyayari po sa panahon po ng kanyang amo? Panahon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Okay? Ang pinaka-worst po doon, yung 2025, mga kabida. Dahil doon po, ang sinasabi daw nilang budget ng 2025, mga kabida, the most corrupt, okay, of all times, according to some critics, Okay? Tapos sasabihin po ni Yusek Castro na dahil po sa previous administration at ngayon lang po, okay, na-uncover, mga kabida, ng Marcos administration, kalokohan po yun. Kalokohan po yun, mga kabida. Ito, tuloy po tayo. Castro said, it is expected because the president opened up the issue of corruption where it opened more investigations and noted it is what the president wants. She added that the investigation have uncovered previously hidden irregularities which the administration is now working to address. Where investigations were conducted, issues that were previously concealed were exposed, Castro said. Ito yung sinasabi ko po, Parang Poncio Pilato po, Ito kung si Undersecretary Claire Castro. Naghugas kamay po, mga kabida, ito kung administrasyon na ito, Dahil tila wala ho silang kasalanan. Ang kanilang ginagawa daw, mga kabida, naglilinis lang po sila kung ano man po yung kalat daw ng previous administration. Kahit na hindi po niya sinabi po, Pero halata po, mga kabida, na itong corruption issues po, mga kabida, nangyari po ito ng previous administration daw at ngayon lang daw nila na-discover, At ito po ang ginagawa ng Pangulo, nililinis sa pamamagitan po ng pagsasagawa po ng investigasyon. Oo nga, nagsasagawa nga ng investigasyon po, mga kabida. Ilang ahensya ba, ang gumagawa po ng investigasyon ho dito, Mayroong ICI, Senate Blue Ribbon Committee, Okay, meron pa pong ombudsman. Ang tanong, meron na bang nakulong? Oo, merong nakulong. Dating senador. Okay, isang kontraktor po. Pero yung incumbent lawmakers, okay, na sinasabi hong sangkot dito ho sa issue po ng
flood control projects po mga kabida, no? Nakulong na ba? Okay? Yung sinasabi nila mastermind, hindi nga sinali po, ano? Doon ho sa kakasuhan po, ano, mga kabida. Paano yung nililinis po ng administrasyong itong issue po ng corruption? Diba? Ang ginagawa lang po mga kabida, pilit pong itinago, pinoprotektahan, mga kabida, yung tunay na salarin. Yung mastermind. Si Zaldico, ano bang ginawa po nila kay Zaldico ngayon? Meron ba silang hakbang para pabalikin dito sa Pilipinas? Hanggang salita lang po. Kasi kung tutuusin po mga kabida, kakayanin po nila na mapabalik dito si Zaldico. Tila hindi ata nila gustong pabalikin po dito, ano, mga kabida. Dahil kung ginusto pa nila, sana matagal na pong nakauwi dito si Zaldico sa pamamagitan po ng legal means. Di ba? Kayang kong pabalikin pinabalik nga nila dito sa Pilipinas, ito kung si dating Congressman Arnie Teves po, ano, mga kabida. See? Kung ginawa po nila kay Arnie Teves, yung pabalik po dito sa Pilipinas, wala hong rason na hindi ho nila kayang pabalikin sa Pilipinas si Zaldico. Kaya nga, nagdududa nga ang tao na baka naman po sinasadya po mga kabida na walang kibok itong gobyernong ito, ano? Para lang po hindi makabalik sa Pilipinas. Kasi once na makabalik po sa Pilipinas, ito kung si Zaldico, ano po? Ang dami hong madadamay mga kabida. Okay? Ang madadamay po dito, Pangulong Marcos, number 1 po yan. Pangalawa po, si Martin Romualdez, mga kabida. Yung kanya hong kinunek doon ho sa kanyang video. Diba? Yung kanyang kinunek doon ho sa kanyang videos, mga kabida, na kanyang pinost si Pangulong Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, na sinasabi hong nagkaroon po ng kickback. Mantakin nyo, yung kanyang akusasyon po, mga kabida, 100 million pesos po yung kanyang in-insert. Okay? So doon pa lang, credible na po ito hong si Zaldico, ano? Dahil siya mismo yung nag-insert. Kasi utos daw yun ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At doon ho sa 100 billion pesos na kanya hong in-insert sa 2025 national budget, ano, mga kabida, 25% of it, meaning 25 billion, mga kabida, ang napunta daw kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Tapos sasabihin natin na walang alam dito si House Speaker Martin Romualdez. Okay? Siya yung Speaker of the House. Alright? Imposible po yun, di ba? So kahit nasabihin po natin walang siyang hands doon, ano, directly. Pero meron po siyang command responsibility po since he was the former House Speaker. During the time na nangyari po yung krimen, mga kabida, ano po. Diba? See? Ngayon, in-exposed. Na-expose. Actually, hindi po in-expose, na-expose. Dahil hindi naman talaga si Pangulong Marcos po ang nag-umpisa po dito, ano? Mga kabida. Kumbaga, yung ginawa po ng Pangulo po, mga kabida, kumbaga, epekto na lang po doon ho sa nangyaring sakuna, ano? Nangyaring kalamidad. Kasi kung hindi po dahil sa panahon, kung hindi po bumahang Metro Manila, hindi po natin ma-discover, mga kabida, na meron pong problema tayo sa flood control projects. Okay? Doon po natin na uncover, okay, na meron pong problema pala sa flood control projects, ano? Taliwas doon ho sa binanggit po ng Pangulo during the State of the Nation address, ano po, mga kabida, na meron po tayong 5,500 flood control projects all over the Philippines. Tapos na po. Okay? Mantakin nyo yung bilang na yan, kung totoo na nandyan yan, mga kabida, wala ho tayong baha, sa totoo lang. Controlled yung baha po. Pero dahil hindi po lahat andyan, kasi meron pong ghosts, meron pong substandard, okay, may irregularidad po na nangyari doon ho sa flood control projects. Ayun ang nangyari. Kaliwat kanan yung baha po, mga kabida, no? Sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. So, meron problema. So, yung problema na yon because of corruption.
Tapos, kanila hong idadawit yung previous administration. Oo nga, siguro may corruption yung previous administration. Kasi hindi naman talaga mawawala yung corruption eh. Kahit saan, kahit kailan, andyan yung corruption na yan, ano po, mga kabida. Pero, mind you guys, na-discover yung corruption sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ang pinaka-worst, yung corruption ho na na-discover noong 2025 national budget. Kaya nga tinaguri ang the most corrupt budget yung 2025 eh, mga kabida, no? Dahil ang dami hong questionable po doon. Okay? Yun yung isiniwalat ni Zaldico eh. Malinaw po yun, ano? Mga kabida, kaso lang, hindi lang po binigyan po ng bigat, ano? Dahil wala daw probative value yung statement po ni Congressman Zaldico, sabi po ni Senator Ping Lacson. So ngayon, dahil ho dito sa nangyari, mga kabida, ang Pilipinas ay nasa pangatlo po na bansa na pinakakurap sa buong Southeast Asia. Medyo revealing masyado ito kung inilabas po ng Transparency International, ano? Sa buong Southeast Asia, number 3 most corrupt po tayo. Tapos, kaya nating ipagmalaki yan. Sasabihin ni Undersecretary Claire Castro na expected nila yon dahil sa ginawa po ng Pangulo. Dapat ba tayong magpasalamat po mga kabida na ginawa po ng Pangulo ang pag-expose? Tayo po ang number 3 most corrupt country sa buong Southeast Asia? Hindi siguro, ano, mga kabida. Dapat po natin ikahiya yan. Okay? At dapat po mahiya po ang ating mga opisyal po ngayon, ano, mga kabida, kasi mantakin nyo, out of 11 or 12 countries sa Southeast Asian o Asia po mga kabida, nasa pangatlong pwesto po tayo na pinaka kurakot. Okay? Hindi yan siya rewarding. At saka hindi yan siya nakakatuwa, ano, mga kabida. Hindi yan natin pwedeng ipagmalaki. Dapat natin yang ikakahiya. Alright? So, I'm still hoping, ano, I believe na itong figure na ito, bababa ito mga kabida. No? Meaning, hopefully, sa susunod, kung sino man po yung susunod na Pangulo po ng Pilipinas, ano, hanggat wala hong gagawing aksyon ang kasalukuyang administrasyon, ano. Alright? Kasi yung investigasyon na yan, maraming hindi naniniwala po, ano, mga kabida. Dahil, parang ano lang yan eh, moro-moro lang daw eh, ano. Kasi yung mga tunay na sangkot, hindi po isinali, ano. Diba? So, paano ho magkaroon po ng genuine investigation at resulta po ng investigation po, mga kabida, kung ganun. Diba? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Ano, dito ho sa lumabas o inilabas po ng Transparency International na tayo daw, ang Pilipinas, pangatlo sa pinakakurap sa buong Southeast Asia, mga kabida. Dapat ba nating ipagmalaki ito? Dahil mismo ang Pangulo ang nag-uncover para lang po ma-expose ito, mga kabida, at ipagmalaki natin sa buong mundo. Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.